plunder at graft cases laban kay Senator Loren Legarda at kay Representative Leandro Lebiste inihain para sa preliminary investigation stage anyan kay Ombudsman Remulla. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Grant Hilario. Inanunsyo ni Ombudsman Jesus Crispinboy Remulla na tuluyan ng inihain para sa preliminary investigation ang ilang mga kaso laban kina Batangas 1st District Representative Leandro Lebiste at nanay nitong si Senador Loren Legarda. Ayon kay Ombudsman Remulla, ang mareklamong isa sa ilalim sa preliminary investigation stage ay ang plunder, graft at conflict of interest. Kaugnay-an niya mareklamo ito sa solar firm o kumpanya ng mamabatas na bigong tuparin ang pangako o responsibilidad na makapagbahagi ng solar energy para sa bansa. Paliwanag ng Tanod Bayan kung bakit kasama maging ang nanay ng mamabatas na si Senadora Loren Legarda sa kaso ay dahil sa paggamit umano nito ng posisyon bilang chairman noon ng Senate Finance Committee para mabigyan ng prangkisa si Representative Leandro Lebiste. Depensa ni Ombudsman Remulla na hindi masasabing may impluensya ito ng politika sapagkat masusi naman daw itong pinag-aralan. Itinuring na opisyala ang naturang kaso bilang ghost electricity kung saan naabot sa higit 10 bilyong piso ang pinag-uusapang nawalang benepisyo sana para sa Pilipinas. Samantala, ipinaubaya naman ng Department of Justice sa mga hukuman ang pag-i-issue ng kautusan upang iparesto ang kinasuhang 18 dating bodyguards ni former Ako Bicol Party List Representative Saldico at abogado nilang si Attorney Levito Baligod. Ayon kay Justice Undersecretary Ian Normandato, nasa hukom o judge na ng korte ang determinasyon kung maglalabas ito ng warrant of arrest laban sa naturang grupo. Sa naganap na pulong balita ng kaguran, ibinagi ng opisyal ang pagkakahain sa 11 patong-patong na mga kaso kontra sa tinuguriang 18 Maleta Boys. Ngunit batay sa impormasyon kahapon, isa pa lamang ang nairaraffle sa Regional Trial Court ng Caloocan City habang ang mga nasa ibang korte na may hinihintay pang maitalaga. Ang mga kaso laban kina Attorney Baligod at Maleta Boys ay inihain sa magkakahiwalay na korte ng Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa at Regional Trial Court ng San Juan City. So my information is in Caloocan City, it's before branch 1, 2, 3. And then in the other cities, Las Piñas, Muntinlupa, and San Juan City, it is awaiting raffle to a particular branch. Only if there is already a branch assigned, will there be an arrest warrant. Will the determination of the issuance of arrest warrant will happen, because it will now be up to the judge to have a personal determination of the validity of the issuance of the arrest warrant. Alinsunod dito, naharap ngayon sa patong-patong ng mga kasong cyber libel at perjury ang 18 Maleta Boys kasama si Attorney Baligod bilang kapwa akusado sa ilang impormasyon. Binigyan din naman ni Department of Justice Undersecretary Nicholas Felix T. na wala na sa kanilang mga kamay ang paglalabas ng arrest warrant kontra sa mga kinasuhan. Babagsak na niya ito sa magiging pasya o determinasyon ng mga korteng may hawak sa patong-patong ng mga kasong kanilang inihain. Sa punto na to, labas na sa kamay namin ang paglabas ng warrant of arrest. Ang mga korte na mismo ang may pasya kung ilalabas na yung warrant of arrest. Tulad ng sabi ni Yusek Dato, may personal assessment, no? Yun mga huwes kung may probable cause para ilabas yung warrant of arrest. Ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!